Bago natin simulan ang part 20, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa lahat at sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber, welcome po sa inyong lahat. At habang nag-e-edit tayo, mayroon po akong natanggap na 50 Magic Crystal at nang dahil dito humihingi po ako ng taos-pusong pasasalamat sa iyo, Idol Cat Aba TV. Hindi mo po alam na sobrang laking tulong sa akin ang mga ganitong bagay nang dahil hindi pa naman po nagkakaroon ng ads ang ating channel at muli po akong nagpapasalamat sa pag-sponsor ng aking kape at tinapay ngayong madaling araw. Sana'y pagpalain po kayo ng Diyos na may kapal. At makikita natin ang simbolo ng Lionheart, ang isa sa malalakas na guild at isa sa kinakatakutan ng lahat. At may makikita tayong taong nakaupo at makikita natin na hindi biro ang kanyang mga equipment na kasuotan kaya't nagsisimbolo ito ng kanyang mataas na katungkulan, at nang dahil napatunayan mo ang iyong sarili kaya't malugod kitang tinatanggap sa Lionheart Guild at ikaw ay isa ng official na miyembro, at upang maging ganap ka ng miyembro kunin mo ang budget na ito katunayan na ay isa ka ng Lionheart member. At nang dahil isa ka na sa amin, ikaw ay aking magiging kaliwang kamay at aking magiging alipin habang buhay. At nang dahil baguhan pa lang si Cesar kaya't nagtanong siya kung nasaan ang kanyang magiging kasamahan. Kaya't seryosong sinabi ng kanyang kausap na ang lahat ng walang kwenta at walang pakinabang ay lahat ay patay na. Kaya't nang dahil sa narinig ni Cesar hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig at nang dahil doon pinagpawisan siya ng malamig. At pahabol pa ng kanyang kausap, nandito tayo sa mundong ito, ang mga mahihina ay kinakain ng malalakas. At hinawakan siya sa kanyang pagmumukha, at sinabing kung hindi mo kayang patunayan ang iyong trabaho, ikaw ay ituturing kong isang basura. At nang dahil sa mga naalala ni Cesar sa kanyang mga nakaraan, hindi niya mapigilan ang kanyang galit at nang dahil dito, dahan-dahan nang nilalamon ang kanyang sarili ng mga inilagay sa kanyang katawan mula sa mga halimaw. At nang dahil nangingibabaw na sa kanyang katawan ang halimaw na daig na ang pagiging tao niya at nang dahil doon nagkaroon siya ng kakaibang kapangyarihan at isa-isang umangat ang kanyang abilidad, kasabay nito ang paglabas ng system, ang kakaibang depensa na hindi basta-basta matitinag. Ang mapanirang kapangyarihan ay tumaas ng husto. Ang bilis ay tumaas ng husto. Kaya't pasigan niya sa ating bida, kung akala mo ikaw lang ang may tinatagong kapangyarihan, ipapakita ko sa iyo kung papaano maging malakas. At malaking pagtataka ng ating bida kung bakit hindi niya matanggal ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Cesar. At napatingin siya sa kamay ni Cesar kaya't muli siyang nabigla kung papaano bumalik sa dati ang kamay ni Cesar. At nang dahil sa pag-iisip ng ating bida, hindi na niya namalayan na naghanda na pala ng isang malakas na pag-atake si Cesar patungo sa kanya, at napasabi si Cesar, tikman mo ang pait ng isang pagiging mahina. At nang dahil hindi naman nagkakalayo ang kanilang lakas, hindi na masyadong naapektuhan ang ating bida at pinigil na lang niya ang kanyang pag-atras gamit ang kanyang paa at kamay. At napasabi si Cesar na ang uri ng normal na Magic Crystal ay maraming pinaggagamitan at nang dahil dito maraming taong naghahangad na magkaroon ng mga crystal, ngunit sa mga ganitong pagkakataon nang dahil sa pagiging iba nito nang dahil sa Blood Moon kaya't ito'y naging mas pakipakinabang dahil ito'y naging kakaibang crystal na hindi may kukumpara sa mga normal na crystal. At pang-isi niyang sinabi, nang dahil mayroon akong mga parts ng mga halimaw sa aking katawan, maaari kong maabsorb ang kapangyarihan ng mga ganitong crystal. Kaya't napahawak siya sa kanyang baba at nag-isip kung maaari niya bang gamitin ito upang magamit ang kapangyarihan ng dungeon na ito, at dagdag niya pa sa kanyang isipan kung maaari din niya ba magamit ang sitwasyon na ito upang maging isang boss level ng dungeon kahit saglit. Kaya't hindi na nagdalawang isip si Cesar at kanya nang inabsorb ang mga crystal. Kasabay nito ang paglabas ng system. Mayroon akong na-detect na bagong boss, kasabay nito ang pagngiti ni Cesar at sinabing hindi ako nagkakamali sa aking kalkulasyon at nang dahil sa pagiging boss ng dungeon na ito nararamdaman ko ang bug zone ng malaking kapangyarihan na aking nararamdaman na hindi makakamit ng mga tao. At makikita na natin ang ating bida na ininde niya ang suntok ni Cesar sa kanya, at pahabol pa niya itong baliw na ito ay nagawa talaga siyang kilalanin bilang isang boss level ng dungeon na ito. At malaking tanong niya sa kanyang isipan kung papaano kinaya ng kanyang katawan ang mga ganitong sitwasyon, ano ba talaga ang taong ito.
Kasabay nito ang paglabas ng system ang iyong kasanayan na Berserk mode ay natapos na at ito'y papasok na sa side effect nito sa loob ng 30 seconds. Kaya't napasabi ang ating bida na nakakaasar sumakto pa sa oras ng aking pangingilangan, at nang dahil sa pag-iisip ng ating bida nag-alala na ang kanyang captain at nagtanong kung okay ka lang ba. At nang dahil naiintindihan niya ang mga iniisip ng ating bida, paggalit niyang sinabing upang makamit ang ganitong kapangyarihan kailangan mong talikuran ang pagiging isang tao, kasabay nito ang pagdurog niya sa mga bato sa kanyang harapan. Kaya't nang dahil sa pagdurog ng mga bato seryosong tinignan ng ating bida ang kanilang captain at sinabing, makinig ka sa aking sasabihin hindi na normal ang ating kalaban at kailangan mong umiwas pakanan upang hindi ka mamatay, at pagtatakang tanong ng captain sa kanyang isipan kung bakit siya sinasabihan ng tumakbo pakanan. At makikita na natin na biglang pinagsisipan ni Cesar ang malalaking bato galing sa pagkadurog niya kanina ng mga ito. At pahabol pa ni Cesar kalimutan niyo na ang pagiging tao at tanggapin niyo na ang katawan ng isang halimaw na walang pinagsisisihan upang makamit niyo rin ang ganitong walang katapusang kapangyarihan. At nang dahil hindi pa maproseso ng kanyang isipan ang mga sinabi ng ating bida kanina, muli siyang sinabihan ng ating bida na gawin na niya ang kanyang inuutos. At nang dahil doon nabigla siya sa kanyang nakikita na malaking batong gumugulong patungo sa kanila at nang dahil sa payo ng ating bida hindi niya inaasahan na makakaiwas siya at makakaligtas sa ganong kabilas na pangyayari. At nang dahil nakita niya ang ating bida na dali-daling lumalayo sa kanya kaya't tumalon siya ng ubod lakas patungo sa ating bida at sinabing, kahit anong gawin mo hindi ka na makakawala sa akin at tanggapin mo ang aking bagong kapangyarihan kung kakayanin mong mabuhay pagkatapos tanggapin ang aking pag-atake. Kaya't nang dahil sa sinabi ni Cesar biglang pinagpawisan ang ating bida at sinabing nakakaasar naman ang kanyang sitwasyon kung kailan niya pa kailangan ng Berserk mode doon pa ito natapos. Kaya't muli siyang nag-isip at sinabing hindi ako makakatakas ng madali kailangan ko mag-isip ng isang mabilis na plano upang makaligtas. At nang dahil sa paghinto ng ating bida hindi na niya namalayan na nakalapit na pala sa kanya si Cesar at nang dahil doon nakapagbigay ng isang martial arts punch sa ating bida at nang dahil sa kapangyarihan ng dungeon mas lalo pang lumakas ang kanyang martial arts. Kaya't nang tumama ito sa katawan ng ating bida hindi na niya kinaya ang ganun kalakas na pag-atake kaya't sumabog ang kanyang katawan sa maraming piraso, at napasigaw si Cesar at napasabing sobrang sarap ng pakiramdam na ito. At nang dahil sa nasaksihan ng captain ang lahat ng pangyayari, hindi na niya napigilan manginig ang kanyang buong katawan at kasabay nito ang paglabas ng kanyang malalamig na pawis at napasabing sobrang lakas ng halimaw na ito. Hindi ko inaasahan ang mga ganitong bagay at nang dahil sa aking mga nalaman hindi nakakapagtakang napakalawak ng mundong ito, at sa mga hindi inaasahan pangyayari mayroon talaga tayong makakasalubong na mas higit pa sa ating inaasahang lakas katulad na lang ni Ye Qing, at hindi mo akalain ang isa sa pinakamahina nilang grupo ay siya palang higit na mas malakas sa lahat, at tanggap ko rin sa aking sarili na kahit ako hindi ko makakayanan sumabay sa taong iyon kung walang tulong mula sa dungeon na ito at maaari ko lang ikamate ang pagsalo kahit isang suntok mula sa kanya. At napaisip siya na ang limitasyon ng isang pagiging tao ay ang kanilang katawan, gayunman humahanga ako sa kanyang mga ipinakita na kahit naubos na niya ang lahat ng lakas niya hindi pa rin siya sumuko upang lumaban at nang dahil doon nagkaroon siya ng hindi matitinag na kapangyarihan. At pahabol niya pa habang hinahawakan ang kanyang mukha na habang naglilisik ang kanyang mga mata, ang mga mahihina ay kailangan peren yumuko sa mga taong higit na mas malakas sa kanila ayan ang katotohanan sa mundong ito. At pahabol pa ni Cesar hindi ko makakamit ang ganitong kapangyarihan kung hindi ko gagamitin ang ganitong sobrang pangit na itsura, hihihi hahaha. At nang dahil nabanggit niya ang salitang pangit, mayroon pala akong nakalimutan na maliit na gawain. Kaya't biglang nanginag ang captain nang dahil biglang lumingon sa kanya si Cesar, kaya't dali-dali niyang sinabing magsasabi ako ng totoo wala akong nakita kahit na ang iyong pagbabago na bigla kang pumangit. Huwag mo nang isipin ang lahat ginulo mo ang dungeon raid na ito ang dapat na trabaho niyo na kumuha lang ng mga kristal ay nagkagulo-gulo na,
kaya't ikaw na huling nabubuhay sa inyong grupo na maaaring maging saksi sa lahat ng pangyayari ditong naganap, na habang inilabas na nito ang kanyang killing intense. At dali-dali na niyang sinugod ang isang natitirang tao sa dungeon na ito, at sinabing hayaan mong bigyang kita ng isang magiting na kamatayan sa aking mga kamay. Kaya't dali-dali niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, wait lang please, kung wala akong pagpipilian kung hindi mamatay mayroon lang akong gustong sabihin, sana'y pagbigyan mo pa ako. Kaya't biglang napahinto si Cesar sa kanyang gustong gawin at nang dahil sa kanyang pagpigil kinailangan niyang gamitin ang kanyang dalawang paa upang mapahinto ang kanyang paggalaw at nang dahil doon nagkaroon ng malaking bugzo ng mga alikabok sa kanilang kinakatayuan. At dahan-dahan na niyang nilapitan ang Bard at hinawakan sa kanyang leeg, at sinabing marami ka ng sinabing hangal, kaano pa ba ang gusto mong sabihin? Kasabay na nito ang pag-angat niya sa Bard, at sinabing ano ba ang iyong gustong sabihin bago kita paslangin? Na habang dahan-dahan nagsasama ang mga dugo sa isang direksyon patungo sa ulo ng ating bida. At kahit sobrang nahihirapan na magsalita ang Bard nang dahil sa pagkakasikal sa kanya, ang gusto ko lang naman sabihin ay, gusto kong makalabas ng buhay sa dungeon na ito. Kasabay na nito ang maraming dugong nakakalat ay biglang nagsama-sama, at may maririnig tayong tinig na nagsabing maaaring mangyari ang iyong gusto ngunit depende sa iyong kapalaran. At pahabol pa ng Captain, ako lang naman ang isang tao na nabuhay sa aming grupo na magiging saksi sa trahedyang ito. Ngunit hindi na natapos ang mga gusto niyang sabihin dahil nakuha na ang kanilang pansin ng isang tinig, kaya't napalingon silang dalawa kung saan nanggagaling ang nagsalita. At nabigla si Cesar sa kanyang nakikita, kaya't laking tanong niya sa kanyang isipan kung anong nilalang ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. At makikita na nating ang taong nagsalita ayon pala ang ating bida at napasabing, maraming salamat sa iyo Captain, nagkaroon ako ng sapat na oras ng dahil sa iyo at salamat sa aking ininom ng dahil dito nawala ang aking mga pagod at pagkahapo ng aking katawan. At pahabol pa ng ating bida, imposibleng makakuha ng isang impormasyon sa iyong katawan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa aking pagmamasid gamit ang aking abilidad na observing eye, kaya kinailangan kong umasa sa mga katangian ng aking abilidad na nakuha sa huli kong pinasukan dungeon, at upang makakuha ako ng nakatagong impormasyon sa iyo ginamit ko ang pagkakataong nayon upang makipag-ugnayan sa aking clone upang mas uri ang iyong sitwasyon sa iyong katawan. At seryosong tinanong ni Cesar kung ano ibig sabihin ng ating bida, na blood nightmare ito ba ay isang kasanayan na iyong ginamit, at kanya pang tanong kung simula pa lang ng una ay ang clone na niya ang kanyang pinatay. At malaking tanong niya sa kanyang isipan kung kailan nagawa ng ating bida ang mga ganun bagay na hindi lang naman niya naramdaman or nakita. At napasabi na ang ating bida na ikaw na nga mismong nagsabi na malaki ang ating mundo at marami pa tayong hindi nalalaman, at hindi natin maaring mapaliwanag ang mga ganitong pangyayari. Ngunit ang aking lakas ay aking nakuha sa pamamagitan ng aking abilidad bilang tao, at ito ay tinatawag na berserker, at ito ay lubos na nakakapagdagdag ng aking physical na lakas sa loob ng 30 segundo, at ito'y mayroon limitasyon. Ngunit ikaw na mayroon kakaibang katawan mula sa mga halimaw, ang mga limitasyon ng isang pagiging tao ay iyong nalagpasan sa pamamagitan ng paggamit ng mga crystal mula sa mga dungeon. At nang dahil doon pagbabayaran mo ang iyong mga kasalanan. Pagyayabang niya sa ating bida, huwag kang magbiro ng ganyan, ito ang sarili kong kapangyarihan, ano ang kinalaman ng dungeon dito at mga crystal. Ngunit makikita natin na hindi nagbibiro ang ating bida at mababakas natin sa kanya na hindi lang naman siya kinakabahan or natatakot, bagkus naglakad pa siya patungo kay Cesar. At nang dahil binabaliwala ng ating bida ang kanyang mga paliwanag at napagtanto niya sa kanyang isipan na ang kanyang tinatagong sikreto ay nalaman na ng ating bida, at nang dahil doon tinignan niya ng sobrang sama ang ating bida. At nang dahil sa kanyang nararamdaman na galit ng ibabaw ang pagiging halimaw niya at sinabing pagbabayaran mo tong lahat, hangal ka, huwag mo nang asahan na makakalabas ka pa ng buhay sa dungeon na ito. At nang dahil sa mga nasaksihan ng Captain, napaatras siya at napaupo sa sobrang takot. At nang dahil doon pilit na binawi ni Cesar ang kanyang kamalayan upang hindi siya makain ng kanyang pagiging halimaw,
At nang dahil sa pagiging kalmado ni Cesar nakita ito ng captain na magandang pagkakataon upang makalayo kay Cesar kaya't kumari pa na siya ng takbo. At nang dahil nabawi na niya ang kanyang kamalayan muli niyang tinignan ang ating bida, at ganun din ang ating bida na parang alam na niya ang kahinaan ni Cesar. At nang dahil sa pagtitig din ng ating bida, muling bumalik ang kanyang nararamdaman na galit kaya't mababakas na natin sa kanyang pagmumukha ang paglabas ng mga ugat, at sinabing ikaw na bastardong hangal ka. Kaya't dali-dali na niyang sinugod ang ating bida at hinanda ang kanyang gagamiting na martial punch patungo sa ating bida. At nang dahil nababasa na ng ating bida ang gustong gawin ni Cesar madali na lang niyang nailegan ito at dali-dali siyang nakapunta sa itaas ni Cesar at nakapaglansad ng isang atake patungo sa ulo ni Cesar. At makikita na natin na hindi lang naman naapektuhan si Cesar sa ginawang pag-atake ng ating bida, kaya't nang dahil doon na paatras muna ang ating bida upang makapag-isip ng kanyang gagawin. At napatingin ang ating bida kay Cesar ang malaking pagbabago sa kanyang katawan ay nagdulot ng pagbagal ng kanyang galaw ngunit nagkaroon ng hindi kapani-pani walang depensa, at napasabi pa si Cesar na nagawa mo pang makapag-isip sa sitwasyon na ito at baliwalain ang aking pag-atake kaya tikman mo ang iyong kamatayan. At noong tatama na ang pag-atake ni Cesar dali-dali nang tumalon ang ating bida upang makaiwas sa malakas na pag-atake ni Cesar, at nang dahil sa pag-iwas ng ating bida dali-dali sinundan ng isa pang malakas na suntok ang ating bida habang nasa eri pa siya, at makikita natin na muling nakailag ang ating bida. At napaisip ang ating bida kung mayroon lang siyang magagamit na sandata, kaya't biglang pumasok sa kanyang isipan na mayroon nga pala siyang dagger kaya't dali-dali niya nilingan ang kanilang captain at sinabing, kunin mo ang dagger at ihagis sa akin. At makikita na natin ang isang malakas na pag-atake ni Cesar patungo sa ating bida, at nang dahil doon dali-daling inangat ng ating bida ang kanyang dalawang kamay upang maharangan ang malakas na pag-atake ni Cesar patungo sa kanya, at sumigaw ang kanilang captain na Yeching. At nang dahil doon napasulyap ng tingin ang ating bida kung nasaan ang kanilang captain. At dali-daling ibinato ang dagger patungo sa ating bida, at sinabing saluhin mo ito upang magamit. At nang dahil dito pinagpawisan ng malamig ang ating bida, nang dahil hindi niya inaasahan ang ganong katumpak na pagbato ng kanyang dagger patungo sa kanya at kung isang pagkakamali lang maaari na siyang ma-headshot nito. At abangan natin sa part 21 kung saan natagpuan ng mage ang kayamanan ng dungeon. At nang dahil dito hindi niya maipinta ang kanyang nararamdamang kaligayahan at napasabing kaya ko nang baguhin ang aking buhay nang walang iniisip at kinakatakutan, at mayroon malalaman na magandang impormasyon ang ating bida tungkol sa abilidad ng bard talent at ito pala ay isang magandang talento dahil meron tong dalawang kasanayan na magic type at physical type or tawagin na lang natin na battle priest. Shoutout Idol Vandil maraming salamat po sa iyo. Shoutout Idol Edmar Bulan maraming salamat po sa iyo. At sa mga gustong magpa-shoutout at magpabati ng kanilang birthday o mga mahal sa buhay mag-comment lang kayo sa ating huling video at sa mga gustong mag-donate sa ating GCash account. Taos puso ko pong tatanggapin ito kahit na ito ay maliit na halaga dahil malaking tulong na po ito sa akin kahit pambili lang ng kape habang nag-e-edit tayo ng mga video.